Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, isang araw bago natin ipagdiwang ang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon. Sapagkat bukas ng gabi, ang misa ay para sa Ascension, ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, ang kanyang pagbabalik sa Ama. Kaya nga kung inyong napansin sa ating mga pagbasa nitong mga nakaraang araw, ang pagbasa ay nakatuon sa mangyayaring pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya unti-unti inihahanda niya ang kanyang mga alagad sa gagawin niyang pagbabalik sa Ama. At narinig natin sa Ebanghelyo kung papaanong sinasabi ng ating Panginoon ang kanyang pag-akyat sa langit, ang kanyang pagbabalik sa Ama ay maihahalin tulad sa karanasan ng isang ina kung papaanong sa kanyang oras ng panganganak nandoroon ang paghihirap, ang matinding sakripisyo. Pero sa sandaling mailuwal ang sanggol, ang kapalit ng paghihirap ay kagalakan. At ganyan ang pag-alis at pagbabalik ng ating Panginoon sa Ama. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad, malulungkot kayo, magdadalamhati kayo sa aking pag-alis. Pero ang lahat ay panandalian lamang, sapagkat sa aking pag-alis, ipapadala ng Ama, isusugo ng Ama sa inyo ang patnubay, ang Espiritu Santo. At malinaw din na bago siya tuluyang bumalik sa Ama, sasabihin niya sa kanyang mga alagad, ako'y magiging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin, umalis man siya sa piling ng mga alagad, ang kanyang presensya ay patuloy pa ring mararanasan ng mga alagad. At di ba ito ang naging karanasan ni San Pablo na narinig natin sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol? Sa pagkakataon na ito, ang ating Panginoon ay matagal nang nakabalik sa piling ng Ama. Siya ay nakaluklok na sa kanyang trono doon sa kaharian sa langit. At totoong-totoo ang kanyang sinabi sa mga alagad, bagamat ako'y babalik na sa Ama, ako'y kasakasama pa rin ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Dito sa unang pagbasa sinasabi, isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng panaginip, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Itong mga salitang ito na sinasabing nangyari sa pamamagitan ng pangitain ni Pablo ay katotohanan ng sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad bago pa siya pumalik sa Ama. Pero magandang tandaan, yung sinasabing 11 alagad na pinagbilinan ni Jesus bago siya tuluyang umakyat sa langit, hindi kasama doon si Pablo. Tama po ba? Sapagkat si Pablo hindi kabilang doon sa tinatawag na original 12. Hindi siya kasama doon sa unang mga alagad na pinili at tinawag. Nangyari na si Pablo ay naging isang alagad dahil na rin sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. Nasa langit na siya
Pero dahil sa patuloy na pag-uusig at pagtuligsa ni Saul sa mga Kristiyano, biglang napakita si Jesus sa pamamagitan ng isang nakasisilaw na liwanag. At ang sinasakyang kabayo ni Saul ay nagulat at doon bumagsak si Saul. At mula sa nakasisilaw na liwanag, may tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Ang tinig na yon ay tinig ni Jesus. At alam natin kung ano ang naging kwento sa pagbabalik loob na ito ni Saulo. At mula noon, siya'y inihanda ng ating Panginoon sa mahalagang misyon at kinilala bilang apostol ng mga Hentil. Kaya malinaw na nung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, "Ako'y makakasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo," ito ay sinasabi niya maging sa mga magiging kahalili ng mga alagad. At kabahagi doon si Pablo. Si Pablo na noon ay Saulo, na dahil sa biyaya ng Diyos, siya'y pinago at binigyan ng bagong pangalan, Pablo. Kaya hanggang ngayon, sa pamumuno ng ating bagong Santo Papa, Pope Leo XIV, nagpapatuloy ang buhay na presensya ng ating Panginoon sa ating simbahan. Naririto siya, kasama natin siya, present siya palagi sapagkat iyon ang kanyang ipinangako. Kaya panghawakan natin ang salitang ito ng ating Panginoon sapagkat ang kanyang salita ay katotohanan at buhay. Amen.